Mas madaling intindihin sa'yo, ma'am. Thank you so much po, ma'am. At dahil dyan, let's have pabaon. Teachers, pag sinabi kong pabaon, dapat alam niyo na. Teacher, drills tayo. Pero pabaon to. Let's see kung ready na ba talaga kayo sa Gen Ed. Sabihin niyo ko sa akin pag na-perfect niyo. The two waste products of the citric acid cycle are, isigaw niyo na. The answer is water and carbon dioxide. Ang gustong kahulugan ng waste not, want not ay, sigaw niyo na. The answer is magtipid. Sound will travel fastest in, what is your answer? Sound will travel fastest in solid. Number 4, ang mga salitang sitaw, bahay, ay mga, yung may mga aw, ew, iw, o, u, ay, iw, oy, uy. The answer is diphthongo. The night before his execution, Resolve's genius was manifested in poem Mi Ultimo Adios, which is classified as. So, ito na tanong to. Sabi niya, ma'am, ano po yung Mi Ultimo Adios? Elegy po ba siya or sonnet? What is your answer? The answer is sonnet. Kasi makikita nyo, tig 14. Di naman niya inapno para sa patay. So, nahihirapan talaga ako magtago ng sagot dito, ha? Number 6, a rectangular solid with length, width, and height are equal is called. Sagot na dali. The answer is cube. Number 7, the largest common factor of two or more numbers is called. What is your answer? The answer is greatest common factor. Ano napapansin niyo sa Gen Ed? More on memorizing, general knowledge. Number 8, Rizal studied medicine because she wanted to treat his mother's failing. What is your answer? Eyesight. Isang uri ng pagtatanghal ng pagpaligsahan ng dalawang makata na patula ang pagtatalo ay tinatawag na? Sagot na. The answer is balagtasan. Ito, isang tanong sa akin to. Father of modern psychology is. Maraming nagtatanong nito at nalilito. Tandaan nyo, ang modern psychology talaga, pag sinabing modern, father of modern psychology, the answer is Freud or Freud or depende sa inyo. Basta si Freud, F-R-E-U-D. Kasi sabi ko sa inyo, iba-iba yung teacher natin. Pero kung wala si Freud or Freud, the answer is Wundt. Makinig teachers, when it comes sa Gen Ed, magtataka talaga kayo, bakit parang wala sa choices, bakit mali, may typo, may error. Tandaan ninyo, lagi kayong sasagot dun sa pinakamalapit ang sagot. Huwag kayong mag-shade ng letter E. Sa A, B, C, D lang. Halimbawa, dun kay Freud. Dalawa tayong father of modern, tas father of psychology. Pag wala yung isa, edi yun yung sagot. Sagot kayo lagi dun sa pinakamalapit. Part 2. Challenge po A to Z keyword shortcuts. Haha. From Sir Eds Lugto. OMG. One of my favorites. One of the best lecturers in CBRC. Tapos, challenge ako A to Z. Hi, sir! Sasampal ko na sa'yo yung lisensya ko. Char! By the way, maraming salamat po, Sir Eds. We miss you so much. Napakagaling. Buhay na buhay. Sir, ang pinaka natandaan ko sa'yo. Okay lang yan, self. Best. Kaya mo yan. Napakagaling talaga. Buhay na buhay. Tapos, ang lakas pa makaakit sa FYP ko. Char! Sa totoo lang, dinadaan ko lang talaga sa daldal. Tayo magpatumpik-tumpik pa. Keyboard Control Plus tayo. A, select all. B, bold. C, copy. D, font. E, center. F, find. G, go to. H, replace. I, italic. J, justify. K, I, for link. L, left align. M, indent. N, new document. O, open file. P, print. Q, remove format text. R, right align. S, save. T, hanging indent. U, underline. V, paste. W, close window. X, cut. Y, redo. Z, undo. Oh, di ba? Joke lang po. Teachers, kayong magte-take ng let, tandaan, kailangan memorize niyo po yan or familiar po kayo sa lahat ng keyboard shortcuts. So, ito po yung sinabi ko kanina.
Teachers, wag po kayong palinlang sa akin. Gumamit ako ng filter. Sa totoo lang, memorize ko talaga to. Dati. But I'm not totally confident na ngayon. Lalo na, si Sir Eds yung nag-challenge. Pero sa totoo lang, wala rin naman akong sobrang time na mag-memorize pa ulit ng mga ganito. Kasi nga, may work din. And hindi rin ako lagi gumagamit ng laptop ngayon para magamit ko itong mga to. But, napakahalaga po na alam natin to para mas mapabilis, mapadali yung trabaho natin. Okay, pag sinabi nating select all, A, yung all, tandaan nyo. Then, yung B, for bold. C, copy, kung ano lang yung unang letter, kung mapapansin nyo. Yung D, font. D, font. E, center. Tignan nyo may mga underline. Tapos yung F, find. Kung ano yung unang letter niya. G, go to. Yung H, replace. Memorize nyo lang tong may mga guhit na to. D, font, H, replace. Pero yung I, J, yung I, italic, diba? Yung J, justify. Yung K, nasa huli. Yung hyperlink. L, left align. Pag R na, right align. M, indent. Itong may mga line na to, itong una, ibig sabihin memorize nyo yan. M, indent. Then N, new document. O, open file. P, print. Then yung Q, ayan, kailangan din i-memorize. Q, remove format text. Then yung S, save. T, hanging indent. Nasa huli ulit yung indent. P. Then yung U, underline. Yung V, paste po yan. W, close window. Pag yung dun sa window, yung W niya. Then yung X, kinakat na yan sa buhay natin. And then Y, redo. Why? Redo. Bakit? Then, Z, undo. Okay, please memorize all of this. Again, maraming salamat po, Sir Eds. Maraming salamat po sa lahat ng learnings. At kay Sir Eds ko din natutunan yung kailangan mo ding mag-relax. Sa totoo lang, isa siya sa mga naka-inspire sa akin. But talaga nag-aim ako ng mataas. But, ganun talaga. Everything has reason. Pero grabe, ang ganda talaga kapag CBRC lecturer ka. Based sa nakikita ko kay Sir. At yun lamang po. Ingat! Maraming salamat po and God bless po. Ngayon, pag-aralan natin ang ponolohiya. Ulitin ko, ponolohiya. Alam nyo ba, ang galing ng lecturer na nagturo sa amin dito, sa Filipino. Top 2 siya sa BSEd. Lecturer siya sa CBRC at ang galing niya. Grabe, hindi natulog ang diwa ko. Hindi ako inantok. Buhay na buhay. At talaga magaling magturo. Kaya ngayon, masasabi ko na tanda ko pa rin yung mga itinuro niya. Kaya maraming salamat po. Ngayon, nais kong ibahagi kung ano ang ibig sabihin ng ponolohiya. Pag sinabi nating ponolohiya, sinabi ko na nga po ito sa istruktura. Tama? Istruktura. Ito yung palatunugan. Yung pag-aaral sa mga palatunugan. Basta may tunog, palatunugan, ponolohiya ang sagot dyan. Ang ponolohiya ay ang makaagham na pag-aaral ng mga tunog na bumubuo ng mga salita sa wika. Madaling salita ito yung mga sounds. Ano yung sounds ng A? Ano sounds ng B? B? Ano sounds ng cake? So, yan po yan. Ano naman ang ibig sabihin ng ponema? Pag may lohiya, ponolohiya, ibig sabihin pag-aaral. Pero pag ponema, ito yung pinakamaliit, ngunit makabuluhang tunog. Tinatanong, pag-aaral ng tunog, ponolohiya ang sagot. Pero pag sinabing pinakamaliit, ngunit makabuluhang tunog, ang sagot ay ponema. Huwag pong papalito. Ngayon, pag-aralan natin ang ponemang segmental. Ibig sabihin ng ponemang segmental, may katumbas na letra. At pag-aralan na natin yan. Una, ang patinig. Ano nga ba ang mga patinig? Ito ang pinakatampok na ponema. Huwag papalito. Patinig. Ito yung 5. Yung A, E, I, O, U, or letter A, E, I, O, U. Pero nga, A, E, I, O, U. Pinakatampok na ponema, ito ang mga patinig. Pangalawa, ang katinig. Ang mga katinig, ito yung B, K, D, G, H hanggang DON, which is 15 to. At meron naman tayong 5 patinig. Tatandaan nyo, yung patinig, yung A, E, I, O, U. Pag katinig na yan, lahat ng letters, pwera lang po ang A, E, I, O, U. Next, cluster. Pag sinabi nating cluster, ito yung mga kambal katinig. Ibig sabihin, kambal katinig, no? Katinig po sa isang pantig na salita. Isang pantig. Naman po siguro ang pantig. Kunyari, maganda. Maganda. Ganun po, ha, ang pagpapantig. Halimbawa, isang pantig, ano po yan? Plato. Ganun po ang pagpapantig.
plato. Yung P tsaka L, tinatawag po natin yan cluster kasi kambal katinig po, magkadikit po sila na katinig kasi ang letter P, ang letter L ay mga katinig po yan. Plato. Yung okay po, plato ay isang cluster. Halimbawa pa, grupo. G tsaka R, kambal katinig. Grupo. Prutas. P tsaka R, kambal katinig. Prutas. Susunod, punta tayo sa diptongo. Dali lang po ito. Ito yung mga patinig at malapatinig sa isang pantig ng salita. Itin ko po ha. Ito ay mga patinig at malapatinig sa isang pantig na salita. Ito yung sa huli may Y at W. Halimbawa, ilaw. Ano yung nasa hulihan? Aw. Bahay. Ano nasa hulihan? Y. Next, restaurant. Natin kasali sa diptongo ang restaurant kasi may ran sa bawat pantig po nga. Pero ang bawal ay hindi kasi hindi naman siya kasama sa bawal. Ba siya, then wal. Wala naman pong nasa huli niya ay Y or W sa bawat pantig niya. Kaya ulitin ko po, pag may Y or W sa isang pantig ng salita po, diptongo po yan. Basta ganito lang yan. Pag Y or W, nasa huli yan. Yun na yun, diptongo na. Next po ay pares minimal. Ibig sabihin nito ay pares na salita na magkaiba ang kahulugan, ngunit magkatulad ang bigkas, maliban sa isang ponema. Ibig sabihin, parehas ang bigkas nila, pero may isang letter na iba. Tulad nito, pantog, bantog. Pares na salita sila, pero magkaiba ang kahulugan. Tama po ba? Ngunit magkatulad ang bigkas nila. Pantog, bantog. Ano ang nagbago? Ano ang naiiba nilang ponema? Yung P, tsaka yung B. Yung P, tsaka yung B. P, pantog. B, bantog. Ito po ay tinatawag nating pares minimal. Pang-anim, ito yung ponemang malayang nagpapalitan. Ibig sabihin nito ay magkaibang ponema ang matatagpuan ngunit hindi nagdudulot ng pagbabago sa kahulugan. Sa madaling salita, ang ponemang malayang nagpapalitan, sa dulo nito nagbabago siya. Pero yung kahulugan, yun pa rin po. Halimbawa, ang lalaki tsaka ang lalaki. Yung I napalitan ng E. Ki napalitan dun sa ke. Lalaki, lalaki. Magkaiba man ang ponema nila kasi iyon. Tapos yung isa, ang ponema, yung tunog. Ngunit hindi siya nagdulot or hindi nagbago ang kahulugan. Yun ay ponemang malayang nagpapalitan. Sige nga po, sagutin mo ako kung patinig, katinig, cluster, diptongo, pares minimal o ponemang malayang nagpapalitan ito. O, patinig. U, patinig. Kasi ang A, E, I, O, U, lahat yan ay patinig. Sitaw, diptongo kasi aw. Bahay, diptongo. Kamay, kalabaw. Basta may Y, W, diptongo po yan. Nasa hulihan. Basta sa bawat pantig ng salita. Prito, cluster. Bantog, pantog, pares minimal. O, ginaya ko lang yung example. Lalaki, lalaki. O, ginaya ko lang ulit. Ponemang malayang nagpapalitan. Kung kanina napag-aralan natin ang ponemang segmental, meron din tayong ponemang suprasegmental. Pag sinabi nating ponemang segmental, may katumbas na letra. Pero pag sinabi nating ponemang suprasegmental, ito ay walang katumbas. Ulitin ko po, pag suprasegmental na yan, walang katumbas. So, meron tayo ditong tono or intonasyon. Ito yung pagtaas o pagbaba ng tinig. Pag sinabi naman diin, ito yung lakas or hina. Sinabi naman nating haba, ito yung iksi or haba or pagpapaikli or pagpapahaba. At pang-apat, ito yung antala or hinto. Ito yung saglit na paghinto. Ito ay lakas o hina, diin. Ito ay iksi or haba. Pagpapaikli, pagpapaiksi or pagpapahaba, haba. Saglit na paghinto, antala or hinto. Pagtaas or pagbaba ng tinig, tono or intonasyon. Ito yung mga letter B, letter K, B, K, D, G, H, L, ano yung mga yun? Katinig. Paano naman ang A, E, I, O, U? Patinig. Gripo, cluster. Pluma, cluster. Bahay, sitaw, sisiw, diptongo. Tandaan, pag may katumbas na letra, ang tunog, ito ay ponemang segmental. Pero pag wala pong katumbas, ito ay ponemang suprasegmental. At yun lamang po. Ingat!